Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Ulul! Luka-luka! Alam mo ba, nung nanalo si Bongbong, putang ina nagkandiletse-letse ng Pilipinas. Nung nagsimulang magnakaw yan si Bongbong, di umano at yung pinsan niya at saka yung anak niya, nagsimula ng magkandaletse-letse ang Pilipinas. Pinagsasabi mo. Hindi dahil sa impeachment, kaya si Bongbong, kaya ang Pilipinas ay nalulugmok ngayon sa putikan. Dahil yan sa putang inang amo mo. Walang ibang dapat sisihin kundi yung amo mo. Ang ganda-ganda naman nung panahon ni Pangulong Duterte, nung naging siya, putang ina, bigla tayong naging basurahan Bigla tayong nakakadiri dahil na rin sa yung hayop ka. Walang hiya kayo, puros kayo, mga salot sa Pilipinas, dapat magsilais na kayo rito. Magandang araw, mga brateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service, panibagong araw. Panibagong kwentuhan session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga sindikato, magnanakaw, kurakot, kawatan, nadik, pusher, bangag, batak, sabog, abnoy, baliw, sintu-sintu, palamunin, hindot, putok sa buho, mga salot, switik, walang silbi, pabigat, buwisit, animal, kupal. Mga mandarambong, mga durobo, mga mandurukot sa pera ng gobyerno, mga mangungupit, manguumit, mga demonyo, satanas, hudas, barabas, hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Ito na naman. Dito na naman tayo. At tayo na naman ay magre-react sa lahat ng mga issue sa pamahalaan. Mainit na mainit, mga bossing. Mainit na mainit, mga bossing, ha, yung impeachment ngayong araw na ito. Na-endorso na yung dalawang impeachment na walang kwenta. At nagtataka ba kayo? Dahil yung isang impeachment na talagang malakas na malakas, nagtataka ba kayo biglang naglahong parang bula? Yan ang sinasabi natin. Oo, ganyan ang sinasabi natin. Ganito kasi nangyari. Ikwento ko na. Agad-agad na, dire-diretso na para talagang wala na tayong patid. Ganito kasi talaga nangyari dyan. Siyempre, hindi yan tinanggap ng Huwebes. Hindi tinanggap ng Huwebes yan. So meron silang Biyernes, Sabado, Linggo para matukoy kung sino yung nagtatago, yung hindi nagpapakilala na kongresista na dapat i-endorso niyan. Kasi kailangan talaga bulagaan kailangan talaga biglaan. Hindi kasi pwede na paplanuhin mo, mapipreskon ka, dadaling ko sa ganitong araw, hindi pwedeng ganoon. Kailangan talaga biglaan para gulatan, wala na silang magagawa. Tingnan mo, nangyari nung nakaraan. Di ba nakita ninyo kung papaano lumabag sa konstitusyon itong mga putang ina na mga taga diyan sa Secretary General Office. Secretary General's Office. Again, the Secretary General's Office is not an office. It's not a person. It is an office. So ibig sabihin, yang opisina na yan, dapat talaga tinanggap nila yung impeachment na yan nung Huwebes. Kasi nga, yung mga, syempre nag-iingat din yung mag-i-endorso niyan. Hindi naman pwede na ilabas mo yung yung sarili mo. Sabi nga ni Chavit Singson, di ba, hindi pwedeng lahat ng baraha mo ilabas mo. So pag nilabas mo yung lahat ng baraha mo, mache-check ka. Kita mo, na-check natin sila nung Huwebes. Na talagang itong mga impeachment na mga isinasampa, wala talagang katuturan yan. Hindi yan matutuloy. Hindi yan magpo-progress. So, palabas lang nila yan. Yung impeachment na inihain nung tokmol na Ingleserong abogado na mukhang walang silbi sa buhay. At saka yung i-final ng Makabayad Black, alam natin yan, puros lang yan, pautot lang yan, para mga baby rocket lang yan. Hindi yan magpo-progress. Bakit? Kasi ang target talaga nila, impeachment kay VP Sara. Yung Makabayan Black, di ba? Pag nag-file ng impeachment yan kay Bongbong, pag yan nag-push through, tapos magpa-file din sila ng impeachment kay Inday Sara, magpo-push through yun, panigurado. Putang ina, paano nila, yan? Sinong uunahin nila? Sinong ididepensa nila? Kanino sila, kaninong ebidensya yung ipoprovide nila? Siyempre, mas priority nila si Inday Sara. Di yung impeachment para kay BBM, wala na yan. Hindi na nila asikasuhin yan. Sinasabi lang, nag-file lang ng mga impeachment yung mga buwaka ng shit na yan
Nag-file lang yan ng impeachment for the sake of filing an impeachment. Pero alam naman natin na mamamatay din yan. Majority. Marami pa rin sa mga congressman ang mga demonyo at satanas. Oo, at syempre may mga utang na loob pa yung mga yan. Ganito yan yung mga congressman dyan na mga nanalo ulit na mga pumirma noong nakaraang impeachment ni Inday Sara, hawak pa sila sa liig nitong kongreso na ito. Kasi yung 20th Congress, ano lang yan, extension lang yan ng 19th Congress. Yung nilagay dyan na Speaker of the House, putang na aso din ni Romualdez yan. Parang si Romualdez pa rin at saka si Sandro Marcos. Parang sila pa rin ang Speaker of the House dyan. Walang mangyayari dyan, maniwala kayo. O kaya nga, biglaan tayong nag-file ng impeachment noong Huwebes at nakita naman natin kung paano nila hinarang yan. With all their might and kapal ng mukha, dininay nila yung proseso na dapat tanggapin nila yung impeachment na yan dahil nung Huwebes merong biglaan surprise na mag-i-endorso noong noong impeachment na yan na congressman. Ang problema, dumaan ng Biyernes, Sabado, Linggo, putang ina na-trace nila kung sino yung congressman na mag-surprise na mag-i-endorso sana niyan. Oo, kaya ngayon, ayun, Diyos ko po, itong Lunes, supposedly magfa-file sila pero wala na, nag-back out na. Tapos yung ibang mga congressman na nakaabang diyan sa sa impeachment na yan, nakaabang na susuporta, putang ina, wala na, na-trace nila. Oy, sabi ko nga sa inyo, sa laki ng pera na ninakaw, sa laki ng pera na ginastos nila nung 19th Congress para bilhin lahat ng mga congressman na yan, di umano. Ay talagang mahahanap nila kung sino yan kasi pwede nilang takutin yan pwede nilang takutin, sampahan ng ethics complaint, kasi chilling effect talaga yung ginagawa nila dyan kay Kiko Barzaga. Si Kiko Barzaga, kaya nila yan sinuspinde at kaya nila yan hindi pa rin ipinapabalik hanggang ngayon kasi alam nila na si Kiko Barzaga, putang ina, hindi, matindi yan, may topak yan Hindi yan may topak na may tama sa utak. Ibig sabihin, hindi yan kayang takutin ng pamunuan ng Kongreso. Kahit takot-takutin mo yan, wala yan pakialam. Siya ang mag-e-endorse niyan, malamang sa malamang. Ang problema, hindi siya, parang lumalabas, hindi siya congressman ngayon, hindi siya pwedeng mag-endorso ng impeachment dahil, alam nyo na, suspendido siya so hindi i-honor kung siya mag-i-endorse niyan. Pero isa yan sa mga rason bakit si Kiko Barzaga ay hindi pa nila pinababalik hanggang ngayon. Dapat bumalik na yan Pero kaya hindi pa siya pinababalik at ang dami-dami niyang mga kaso. Kasi nga alam nila na itong tao na to talagang palaban ito kaya lang tali ang kamay niya. So yung ibang mga congressman na mag-i-endorso sana ito, putang ina, na-trace nila, ayun na nga, natakot na. Malas. Pero okay lang, at least nakita natin na talagang yung mga impeachment, kahit sinong impeachment, kahit itong impeachment na napakalakas nito, itong impeachment na i-file nila Chavit Singson, wala rin. Oo, ipinakita lang no Huwebes ng Congress kung gaano sila kadumi maglaro at alam natin na kapag kamatino yung impeachment, talagang gagawin nilang lahat para hindi yan mag-push through. So eto na nga, supposedly magfa-file ng Lunes pero wala na. Yung dapat na mag-i-endorso, nako po, mukhang na-target na nila, baka nilagyan na nila ng lubid sa liig. Kung sino man yan, akin na lang yun. Hindi ko na sasabihin kung sino man yan. Pero ang balita natin, na-trace siya. At dahil na-trace siya, syempre, pinapangalagaan din niya yung distrito niya. Kaya nga biglaan talaga dapat para bulagaan session, wala na sila magagawa. Wala na. Sabi nga nila, bakit hindi na lang mga Duterte ang mag-endorso nung impeachment na yan? Hindi kasi yun ganun. Ang mga Duterte, hindi sila ganyan. Gustong ipakita ng mga Duterte, wala kaming pakialam. Hindi naman kami nananawagan talaga Na kaya nga dito mo malalaman, di ba? Sabi nila mga DDS yan yung mga nagpa-file ng impeachment na yan, sila Chavit Singson and all. Sabi nila, kung DDS yung mga yan, edi sana ang nag-endorso ng impeachment na yan, mga Duterte na mga congressman. Ilan ng congressman na Duterte? 3, at least yung congressman na Duterte, ba't hindi sila nag-endorso niyan? Kasi nga, ang mga Duterte may delikadesa. Pangit tingnan na sila mag-endorso ng impeachment. Tapos, pag na-impeach ang presidente, ang papalit si Inday Sara, isang patunay yan, mga bossing, na hindi ganid sa kapangyarihan at hindi kapangyarihan ang habol ng mga Duterte sa bayang Pilipinas.
Ang habol ng mga Duterte sa bayang Pilipinas, mga bossing, alam nyo kung ano, ang pagbabago, ang pagtatrabaho, ang pagpapasaayos ng sistema ng pamamalakad at ng sistema ng bayan. Yun ang gusto ng mga Duterte. Ang mga Duterte, hindi sila nananawagan na ang Pangulong Marcos ay magbitaw. Yan din ang sinasabi ni Pangulong Duterte, yung tatay nila na Duterte na ipinatapon itong hayop na itong Bongbong dyan sa ICC. Yan din ang sinasabi niya. Matagal na siyang niyayaya para tumayo sa mga rally at manawagan ng pagbibitiw ni Bongbong. Sabi niya hindi, pangit kasi pakinggan. Ayaw ko, kung marami nang nananawagan sa marami nang lumapit sa kanya. People power tayo. Sir, pumunta ka sa EDSA. Mag-people power tayo sa EDSA. Alam niyo, sabi ni Pangulong Duterte, wag. Kasi nga, pangit self-serving ang dating. Na pag nanawagan ako na bumaba siya sa pwesto, ang anak ko ang papalit, parang inagaw naman namin yung pagka-presidente. Yung anak ko naman kaya namang manalo niyan sa 2028 election Kaya nanalo nga sana yan ng 2022 elections. Mabuti na nga lang. At hindi yan tumakbong presidente, kasi kung tumakbong presidente si Inday Sara, ipa-i-impeach din yan, vice president niyan si Bongbong, o di matanggal si Inday Sara 9 na taon na magiging presidente si Bongbong, di ba? So it's a blessing in disguise. And ayaw ng mga Duterte na magmukha silang mga power grabber. Ayaw nila yun kasi nagsisilbi sila ng tapat sa bayan Ang mga Duterte, ganyan sila. Meron silang pride at meron silang delikadeza. Ayaw nila na pagbitiwin si Bongbong, kasi nga pag nagbitiw yan, si Inday ang papalit parang pilit na pilit naman. Ang lakas-lakas naman talaga ni Inday Sara. At mag-aantay lang naman si Inday Sara hanggang 2028. Mananalo naman yan. It's inevitable. Hindi na nila mapipigilan yan, mga bossing. So ganun. Kaya hindi yan papakialaman yung impeachment na yan. Walang basbas yan ng mga Duterte. Kasi kung may basbas yan ng mga Duterte, katulad ng sinasabi nila Falsis, at kung sino-sino mga kupal na mga political analyst daw, na mga putok sa buho, mga gunggong at mga utak diles, na Duterte daw ang nasa likod dito. Kung Duterte nasa likod niyan, di sana inendorso na ni Pulong yan. Naghahanap sila na mag-i-endorso dahil yung mag-i-endorso sana nung kanilang impeachment not race. Hinaras na. Kung mga Duterte, kung talagang Duterte nasa likod di sana sila na nag-file niyan. Sila na sila na ang nag-sponsor, di ba? Pero hindi. Ayaw nga ng mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, si Inday Sara hindi na nanawagan na bumaba si Bongbong. Ang pinapanawagan ng Inday Sara, ayusin nila yung trabaho nila or magpa-hair follicle drug test sila. Yun lang ang pinananawagan ni Inday Sara. Pa-hair follicle drug test. Yun lang talaga ang gusto nila. Kasi para malaman, may nasa matinong pag-iisip pa ba to? Ngiwi ng ngiwi. Wala siyang control sa sa panga niya yung utak niya, hindi makontrol yung panga. Yung panga yung problema ng bayang Pilipinas. So yun, ganun yun. So ito, ibabasahin natin, mga bossing, yung pahayag sa media ng People's Impeachment. Basahin ko dito ako sa may mas malaking screen para mabasa ko ng maigi. Pero nandiyan na sa screen nyo, basahin nyo na lang din. Pahayag ukol sa hindi muling paghahain ng ikatlong reklamo ng impeachment. Noong nakaraang Huwebes, 22 ng Enero 2026, kami ay naghain at mayroon kaming na tagapagtaguyod or endorser. Meron silang endorser nakatago lang. Ngunit tumanggi ang tanggapan ng SecGen na tanggapin ito na isang paglabag sa konstitusyon. Doon pa lang yung hindi nila pagtanggap, paglabag na yun sa konstitusyon. Yung hindi nila pagtanggap, alam mo na kagad na lahat ng mga impeachment na yan, na mga tinanggap nila, puros moro-moro lang yan. Yung totoong impeachment na dapat na ifa-file nitong mga malulupit na mga na mga abogado at mga sila Sabit Singson, sila Mike Defensor, hindi nila tinanggap. So ibig sabihin, putang ina, wala nang silbi yan, yung mga impeachment na yan. Kasi ito pa lang hindi na nila tinanggap Numabag sila sa batas in broad daylight In live broadcast, talagang hindi nila tinanggap yan, kahit na hindi naman dapat yung tao ang tumatanggap nito, kundi yung opisina. At yung opisina na yan, office hours yan. Nandiyan dyan ang Assistant Secretary General or Deputy Secretary General. Nandiyan dyan pa yung ibang mga clerk dyan at kung sino-sino man. Dapat tinanggap nila yan, dinakit nila yan. Pero hindi nila tinanggap. So iyon ay isang patunay na talagang wala, hindi talaga uusad itong mga impeachment na to kay Bongbong Marcos. Style nila bulok, parang ICI lang yan.
Parang yung pagpapaimbestiga lang ni Bongbong Marcos sa mga flood control project, pero alam natin na moro-moro lang yan, walang kakwenta-kwenta yan. Alam natin na gagamit sila ng mga fall guy dyan, ng mga scapegoat dyan. O gagamitin nila dyan si Senator Bong Revilla, si Jinggoy, si Chis Escudero, si Villanueva, si Binay, at saka si Grace po. Gagamitin nila yung mga yan para masabi lang na may nakulong. Pero sa totoo lang, sila naman talaga yung totoong mga kawatan. So katulad din, itong mga final na case na ito, na mga impeachment na to, wala yan, supot yung mga yan, baby rocket yan. Bakit? Parang ICI din yan. Tingnan mo yung ICI ngayon. Wala nang empleyado. Wala na yung mga commissioner nila. Di ba? O eto, ngayong araw, gumuho ang suporta para sa muling paghahain ng ikatlong reklamong impeachment. Hindi dahil kulang ang kaso o merito o dahil nagbago ang mga katotohanan, kung hindi dahil sistematikong ginigipit o ginigit-git ang mga tagapagtaguyod nito. Sa likod ng mga nakasara na pinto, ang mga mambabatas na dati nang nagpahayag ng kahandaan mag-endorso ay pinanghinaan ng loob. Yun. Oh, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Lumaan ang Biyernes, Sabado, Linggo, putang ina, gumana ang mga kademonyohan nila, hinanting nila kung sino-sino itong mga mag-i-endorso nito, putang ina, natuntun nila. Nung natuntun nila, putya, ginipit-gipit nila, kaya pinanghinaan na ng loob yung mga congressman na dapat surprise kami mag-i-endorso nito, fuck you. Eh, nakita sila, Diyos ko po. Pero mamaya, pag-uusapan natin yan kung sino yung mga congressman na yan. Ang ilan ay binalaan tungkol sa mga kahihinatnan nito at lahat ay pinaramdam na may kaakibat na kapalit ang paghiling ng pananagutan. O, yun daw ang nangyari ha. Ang hindi muling paghahain ng ikatlong impeachment ay hindi isang hatol sa bigat ng reklamo. Ito ay isang hatol sa kalagayan ng politika, kung saan ang mga demokratikong proseso ay sinusupil sa pamamagitan ng pananakot, transaksyonal na politika sa halip na lutasin sa pamamagitan ng bukas na debate. Ang impeachment ay isang mekanismong konstitusyonal na pagmamay-ari ng taong bayan. Kapag ito ay hinarangan sa pamamagitan ng pamumuwersa, ang karapatan ng mamamayan sa pananagutan ay nahaharangan din. Ang nangyaring ito ay dapat magsilbing babala sa bawat Pilipinong naniniwala sa check and balances at sa kalayaan ng Kongreso. Ang pagtanggap sa paghain ay isang tungkuling administratibo o ministeryal. Ang muling paghahain sa ilalim ng pamumuwersa ay gagawa lamang sa impeachment na isang huwad na palabas or charade. Hindi kami magiging bahagi nito. Ang taong bayan ay nagsalita na at maninindigan kami sa mandatong iyon ng may taas noo. Tuloy ang laban para sa pananagutan. So ang sinasabi nitong liham na ito, yung kanilang press release, natakot yung mga supposedly nagbuklod-buklod na magi-endorso nito. Na-trace nila at ginipit nila. So ngayon, nakita rin naman natin na kahit ipilit mo itong impeachment na ito, kahit ipilit mo, kasi syempre yung mga congressman, di ba? Yung mga congressman na yan, nakausap na sila nung pamunuan. Ngayon, syempre tinakot-takot na sila. Syempre yung congressman na yon, humarap sa kanila kasi maghahain sila dapat ng Lunes eh. So humarap sa kanila yan. Sinabi na nung congressman na putang ina malabo. Malabo talaga. Kahit anong gawin natin, putang ina, laganap pa rin talaga ang mga demonyo sa kamara. So malabong malabo. Eh, ito, ginagawa ko lang yung senaryo ayon dito sa sulat ha. Maaring mali ako, malamang mali ako, wag niyo akong seryosohin. So malabo. Kasi ganito sinabi nila eh. O ang sinabi nila, putang ina, i-expose mo lang ang sarili mo. Ikaw mag-i-endorse niyan, i-expose mo lang ang sarili mo, putang ina, tatrabahuhin ka namin sa loob ng 3 taon, humanda ka. Yang impeachment na yan, maniwala ka, o kalahati or more than kalahati pa rin ng nandito sa kamera, mga pamangkin at inaanak pa rin ni Lucifer. Hindi lulusot yan. At pag yan hindi lumusot, nagpakilala ka na ikaw ang nag-endorso nito, putang ina mo, manda ka. Maniwala ka, gagawin namin impyerno buhay mo. Nakita mo nangyari kay Senator Bong Revilla? Si Senator Bong Revilla nakakulong na ngayon. Hindi naman yan ang mastermind, hindi naman yan ang may kasalanan, hindi naman yan ang talagang nagnakaw ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan, pero nakakulong na siya ngayon. Gusto mong sapitin yan? Si Arnie Tevez, nakita mo nangyari kay Arnie Tevez? Tinanggal namin sa Kongreso.
Oo, tinanggal namin sa Kongreso, ginawa pa naming terorista, ngayon nakakulong na rin. Gusto mo mangyari sa iyan? Gusto mo mangyari yung nangyari sa mga Duterte sa Davao na walang kahit isang kusing na budget na nakuha yung kanilang mga distrito? Gusto mo mangyari sa iyan? Yung mga Duterte, okay lang, malakas sila. Oo, kahit na wala silang pera, kahit na walang anong distrito, alam ng mga taga-distrito nila na tinatrabaho ang mga Duterte nitong mga buwaka ng shit na ito. So yung mga tao sa kanila, kung halimbawa man during the time ng panunungkulan ni Pulong, ni Omar at saka ni Harold, wala silang mga proyektong magawa dahil sinakal yung kanilang budget, maiintindihan yan ng mga taga Davao. Pagdating ng eleksyon sa 2028, iboboto pa rin sila ng mga taga Davao dahil loyal ang mga Davao sa good governance na ginagawa ng mga Duterte. Ikaw, sa distrito mo, tayo na may patatakbuhin kami sa distrito mo, sigurado kami matatalo ka na. Bakit? Sasakalin namin yung budget mo, wala kang magagawa sa distrito mo, maaagaw yung distrito mo sa'yo, at pag wala ka na sa posisyon, putangin na mo, uubusin namin lahi mo. Ganun naman. Ikaw ba magi-endorso ka pa kapag gaganyan? Hindi na, hindi ba? O ito pa yung isa. Statement on ito na yata yun, in English lang eh. O yan pala yun, yung isa. O ito yung isa in English lang. Oh, ayan, in English lang. Pero mas maganda to, Tagalog eh. Oh, so yan yung sinasabi natin. Ganun ang nangyari. Kaya hindi na na-file yung impeachment ni na malakas sana. Oh, 'di ba? Excited para si Respicio. Pero 'di ba, tanong ako ng tanong kasi kasama may access man ako diyan sa mga nag-file ng na yan. Meron na akong mga numbers nila kasi syempre minsan nag-i-interview tayo, nagtatanong tayo kung ano yung mga bagay-bagay. So kahapon pa, tinatanong ko na sila, sir, anong oras na? Bakit hindi pa nagpa-file? Sabi sa akin, nag-uusap-usap pa, wait lang. Meron lang tayong pinag-uusapan. Tapos biglang hapon na, wala na. So biglang may nag-message sa akin, tapos ang sama-sama ng loob niya. Putang ina mga bakla. Yun talaga sabi sa akin. Putang ina mga bakla. Putang ina mga walang paninindigan. Ang dali nilang matakot. Putya, hindi, alam mo, kung sino ka man, kilala man kita. Pero kung sino ka man na congressman ka, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Wala kang itlog. Wala kang bayag. Tangina kami. Sabi ko nga sa'yo, grabe ang sakripisyong ginagawa namin. Grabe ang death threat namin. Grabe ang mga kaso na nakaamba sa amin. Wala kaming proteksyon. Wala kaming proteksyon. Putang ina, kayo ang yayaman ninyo. Protektado pa kayo ng mga bodyguard ninyo. Kami wala. Nagsasalita kami dito. Sinasakripisyo namin ng buhay namin dito para sa bayang Pilipinas, tapos kayo, na-pressure kayo. Putang ina. Wala kayong mga kwenta. Putang ina yan. Sabi ko nga sa inyo, ang mga Duterte, nakita mo, ang tagal nang ginigipit ng mga yan. Si Inday Sara, si Baste, si Congressman Pulong, ang tagal nang ginigipit ng mga yan. Natakot ang mga yan. Huminto sa pagsasalita ang mga yan. Hindi sila huminto at hindi sila natakot. Bakit? Kasi para sa bayan eh. Para sa bayan, lagi niyong tatandaan na ang kabutihan laging mananaig. Maharing mahaba ang laban, mahirap ang laban, pero laging nananalo ang tama. Lagi niyong tatandaan yan. Bakit kayo nagpa-pressure? Bakit kayo nagpatakot? Alam mo, ikaw, alam ko nanonood ka. Alam ko nanonood ka. Walang kwenta yung pagsasalita. Walang kwenta yung paglalabas ng saloobin kung hindi natin kayang panindigan. Kasi kung ako lang kaya kong i-endorse yan, putang ina, i-endorso ko yan. Mangyari ang mangyari, i-endorso ko yan. Kahit na maging impyerno yung 3 taon ko sa paninilbihan kung congressman ako, i-endorso ko yan. Kasi putya, yan yung tama eh. Ang dami nang namatay sa sa flood control scandal na yan eh. Tapos putyang ina, tapos bigla tayong iiwas, bigla tayong magpapapressure, bigla tayong matatakot. Putang ina niyan. Hayop. 'Di ba? But anyways, sabi nga, it's gonna be an effort na masasayang lang. It's gonna be a wasted effort kapag final mo 'yan. Kasi nga nakikita na magagaling man yung mga diyan eh. Magagaling man yung mga nasa likod ng impeachment na 'yan. Nakikita nila na even if in-endorse ito, even if na-file ito, wala ding mangyayari dito. Walang mangyayari dito dahil umpisa pa lang pinapatay na nila eh. So ibig sabihin, yan talaga ang plano nila. Kunyari, magpupush through, yung dalawa magpupush through, pero papatayin din nila yan. Bakit?
Siyempre, papayag ba naman si Sandro Marcos na di umano na siya naman talaga ang speaker eh. Oo, siya naman talaga ang nagdidesisyon. Tingnan nyo, pinakamalaking allocable siya. Pinakamalaking insertion siya. Silang dalawa ng tiyuhin niya, sila pa rin naman nagpapatakbo dyan kay Boji D. Papayag ba naman sila na ma-impeach yung tatay nila? Pag na-impeach yung tatay nila, wala sila kapangyarihan, di wala na. Delikado na sila. Kung yung tatay nila vulnerable, di lalo sila. Nakalista sila as pinaka mandarambong. O hindi ba? Kaya nga ang gagawin ng mga yan, ayan, sige, isalang natin si Bong Revilla. Isalang natin yung mga senador. Sila yung sisihin ng taong bayan para maiwas sa atin yung maiwas sa atin yung sisi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kawawa si Bong Revilla dito. So yun sa hindi magandang pagkakataon ay hindi natuloy yung pagpa-file ng impeachment kasi masasayang lang naman talaga siya. Muro-muro man lang yan. O tingnan nyo abangan ninyo yung mangyayari sa unang impeachment tsaka sa pangalawang impeachment. Tingnan ninyo, wala yan. Wala itong impeachment ng Makabayan na tinanggap nila. Kaya nila tinanggap yan para lang masabi na yung Makabayan, hindi nyo kami masisisi, nag-file kami ng impeachment, kaya lang wala Hindi kinagat magpa-file din sila ng impeachment para kay Inday Sara. O yun ang priority nila. Doon talaga sila magbubuhos, doon sila maggagawa ng mga pagkakapal-kapal na mga papel para palabasin na substantial yung kanilang mga ebidensya at yung kanilang mga paratang kay Inday Sara. Dito magkakaalaman yan mga bossing. At sabi ko nga sa inyo ito, papakita ko to sa inyong isang balita na ito. Bago natin puntahan yung impeachment na yan, wait lang. Bago natin puntahan yung impeachment na yan, pakita ko sa inyo itong isang balita na to. Ayan, si Senator Bong Revilla. Lagi kong sinasabi sa inyo na ito si Senator Bong Revilla, inilaglag nila ito sa eleksyon para gawin to sa kanya. Gamitin siyang sakripisyo para lang sabihin, ipakita sa tao na merong malaking tao, sikat na nakulong. Na kahit kaalyado nila, wala silang sinisino basta may kasalanan, makukulong. Ha? Paano nangyari yun? Paano naging may kasalanan nito? Paano naging malakas ang kaso nito? Galing lang naman yung kaso nito doon sa sabi-sabi. Noong mga nandiyadyaan sa hearing sa Senado, si Alcantara at saka si Bernardo, galing man lang doon. Yun na yung mga magdanakaw. Yun ding mga yon na makakapagpatunay na putyang ina, itong mga nasa Malacanang at saka itong mga nasa Kongreso, ang totoong pinagsisilbihan nila at binibigyan nila ng mga sandamukal na mga kaperahan. Oo, pero ginawa silang state witness para hindi sila makasuhan, hindi sila makulong, kapalit nun, hindi nila sasabihin kung sino talaga yung mga amo nila. So, kailangan nila ng sakripisyo. Ito isasakripisyo nila yung mga senador. Kasi yung mga senador, sikat yan. Sikat man yung mga senador. Halimbawa man, nilagay mo si Roman Romulo. Nilagay mo si Roman Romulo dyan, yung taga-Pasig na nakalagay din sa listahan at saka sinabi ng mga diskaya na nagbibigay sila ng payola. Ilagay mo yung Roman Romulo. Sa tingin mo, interesado yung buong Pilipinas doon sa pangalan na Roman Romulo? Hindi, kasi Pasig man lang ang nakakilala sa kanya dahil kongresista ng Pasig. So ngayon, kailangan nila maglagay ng pangalan dyan na national. Kaya nilagay nila ito si Senator Bong Revilla kasi bukod sa artista, sikat na sikat, magaling na kilalang kilala at talagang mahusay na senador yan. Kilalang kilala sa buong mundo. So kapag kasi si Revilla nilagay mo dyan, si Jinggoy Estrada nilagay mo dyan, meron na silang history. Yung tao, andali nang maniwala, andali nang mabait, andali nang mabingwit ng tao na sabihin na talagang magnanakaw tong mga to. Meron nang silang kaso noon Tapos ginawa pa nila ulit ngayon. Yun na nga ang punto roon Meron silang isinampang kaso sa kanila noon. Tapos na-acquit sila. Nanalo pa nga siya ng senador. Hindi natatalo to sa eleksyon. Si Bong Revilla, si Lito Lapid nga, hindi natatalo. So ito si Bong Revilla ngayon, natalo siya. Putang ina, imposible talaga. So ngayon, ang nangyari, syempre meron na siyang bahid although acquitted siya noon, hindi naman yun ang papalabasin Noong mga nagpo-propaganda against sa kanya, kita nyo, ginagawan siya ng mga fake news na sinasabi niya si Inday Sara ang mastermind.
Pero hindi naman totoo. So ibig sabihin talagang merong nag-ooperate kay Senator Bong Revilla. Nag-stem din itong ano na to itong sasakripisyo kay Bong Revilla. Tingnan nyo sino mga nakaupo sa gobyerno. Nakaupo sa gobyerno, 2 Rimulya na taga Cavite. Yung taga DOJ, taga Cavite din. Di umano konektado sa mga Rimulya. So parang si Boying, ito pwedeng mali ako malamang mali ako. Si Boying, parang nangyayari, siya ang ombudsman pero puppet niya pa rin yung nasa DOJ. Kasi taga Cavite yun, tao niya daw yun, O ngayon si Pampilo Lacson na nagdidinig ng Blue Ribbon Committee. Flood control scandal. Tingnan nyo, taga saan yan? Taga Cavite din yan. At di umano, plano na rin magsitakbo ng pamilya niyan sa lokal ng Cavite. So ilang pamilya na yung nag-aaway-away sa Cavite? Rimulya, Barsaga, Tolentino, tapos Rimulya, Lacson. Maliit man lang ang Cavite. Di ba? Maliit man lang ang Cavite. Meron pang mga maliksi. Di ba? May mga ganun pang pangalan. Pero kita mo, sino yung 2 taga Cavite na pinakukulong ngayon? Si Barsaga at saka si Revilla. Ini-eliminate Ito nakikita ko lang parang ini-eliminate yung mga posibleng makakalaban nila sa Cavite. Ini-eliminate kasi nga may mga pangarap na makuha nila, monopolize nila yung politika diyan. Kaya nga itong isa pang dinidinig na anti-dynasty bill, putang ina, katarantaduhan yan. Kaya itong mga anak ni Revilla na mga congressman, delikado kayo. Kasi unang tinira yung yung tatay, tinan mo si Jolo. Ang daming mga lumalabas na mga image na binibigyan niya ng props si Martin Romualdez. Kasi ang gusto ng administrasyon, nung mga nagpopropaganda, wag na yung administrasyon, ang gusto ng mga nagpopropaganda dito kay Bong Revilla, maging kasama nila yung DDS crowd sa pangbabash sa mga Revilla. Kaya ginagamit nila yung pangalan na Duterte na parang inilalaglag ng mga Revilla. Na si Jolo Revilla, sinasabi si Romualdez ang pinakamagaling na speaker para magalit ang DDS kay Jolo Revilla at magalit ang mga tao sa mga Revilla. Talagang ino-operate ang mga Revilla. Bakit? Di ba? Traidor talaga, mga alyado nila tapos ino-operate nila. So, dyan pa lang alam mo na So talagang ginamit ito si Revilla. At kawawang-kawawa yung mama. Kasi nakulong na tapos ililipat pa sa normal na kulungan. Samantalang yung totoong mga magnanakaw, yung Alcantara, yung Bernardo, si Zaldico, si Romualdez, si Sandro Marcos, si Bongbong, putang ina, malaya. Yan ang injustice talaga. Si dating Senador Bong Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa flood control scam. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, saan nilipat ang dating senador at bakit? Jiggy, inilipat na nga sa regular na selda kasama ang ibang preso dito sa New Quezon City Jail. Si Revilla, kinumpirma yan sa atin mismo ng kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Sakto alas 5 ngayong hapon o oras sa cut-off ng dalaw dito sa New Quezon City Jail nang lumabas si Mercado. Ipinagdadasal daw ngayon ng pamilya ang kaligtasan ni Revilla. Ayon kay Mercado, nakakatulog at nakakakain naman daw si Revilla. Napakadelikado nito Napakadelikado nito. Bakit? Again, sa sobrang laki ng pera na ninakaw, hindi malayo na patahimikin ito si Revilla by means of what? Ganunin. Pwede yun Oo. Pwede siyang ganunin talaga dyan. Nasa kulungan ka na Puros kriminal mga tao dyan Mano ba naman yung isa dyan? Wala nang meron dyan Nobel murder, multiple murder ang kaso. Presyohan. Ganunin si Senator Bong dyan. Sobrang delikado niyan mga bossing. Kasi syempre, pag patay ka na, hindi ka na makakapagsalita. Katulad ni Cabral. 'Di ba? Nalaglag. Nalaglag sa bangin. Nakapagsalita pa? Hindi na. Kung ano yung mga pwede niya pang isumbong, wala na. Kasi nga, tikom na bibig niya, dead na siya
Ito, si Senator Bong. Walang kasalanan to. Kung walang kasalanan to si Senator Bong, maa-acquit yan. Pag na-acquit yan, putsang ina, ididimanda niyan lahat ng mga nagpatrabaho sa kanya. Anong pinakamadaling, anong pinakamabilis na paraan para hindi na maging sakit ng ulo itong kanilang ginawang sakripisyo? Ipaganon mo. Pag pinaganon mo yan, di na yan makakapagsalita, di ba? Yari tayo dyan. Kawawa naman. Kung imagine niyo, ilagay niyo yung sarili niyo sa kanya. Nakulong siya ng mahabang panahon doon sa PDAF scam, nakalaunan, nawala siya sa napawalang sala siya. Ikaw ba magnanakaw ka? Yung hindi ka nga nagnakaw, nakulong ka, yung magnanakaw ka pa. At saka kung magnanakaw ka, bakit hindi ka pa tumakas? Mantakin mo, ito ang sasapitin mo. Ilalagay ka kasama ng mga normal na kriminal kung hindi ka naman talaga nagnakaw sa pera ng taong bayan, ginamit ka lang na fall guy Ilalagay ka sa kulungan, papayag ka ba nun? Di sana tumakas ka na lang. At least you will take your chances na magpalipat-lipat, maglaylo. May pera naman yan, di ba? May connection naman yan. Pwede naman yan. Pwedeng maghukay ng yan Pwede maghukay ng banker yan Para dun manirahan pansamantala habang kesa naman ikulong siya kasama nitong mga ikulong siya kasama nitong mga normal na kriminal kung hindi naman siya kriminal. Nagigets nyo. Pero anong ginawa ng tao? Sumuko. Hindi yan trabaho ng may kasalanan. Kapag ikaw sumuko ka, alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, kaya ka nga sumuko parang si Pastor Apollo Kibuloy lang din yan. Sumuko siya. Kaya siya sumuko. Gusto niyang harapin yung mga kaso niya kasi alam niya wala siyang kasalanan. Ang problema, dito kay Senator Bong Revilla, ang pinag-uusapan dito, napakalaking pera na ninakaw. Parang lumalabas kasi, parang sinasabi na siya yung mastermind. Parang ganun na yung lumalabas sa trato sa kanya. Again hindi siya ang mastermind. Hindi siya ang most guilty dito idinamay lang yung pangalan niya. Hearsay lang lahat man lang yan. Ngayon ang gagawin nila, pwede to senaryo to pwedeng may mangyaring masama dyan tapos ididiin nila lahat sa kanya. Yung iskandalo na ito deads na siya, hindi na siya pwedeng magsalita, hindi niya na madidepensahan yung sarili niya. So napakadelikado talaga ng kalagayan nito ni Senator Bong Revilla, di ba? Puro demonyo ba naman yung nagdidiin sa kanya puros mga kampon ni Satanas yung mga nagdidiin sa kanya. Kawawa naman siya kung wala siyang kasalanan tapos nandito siya ngayon, di ba? Okay man lang kung may kasalanan talaga siya. Kaya lang malalaman natin na ang isang tao may kasalanan kapag sinabi na ng korte na may kasalanan siya. Sa ngayon, wala pa siyang kasalanan Tapos ganito na nangyayari sa kanya. Kawawa man yung tao, di ba? Pamalinaw sa ngayon kung sino ang mga kasama ng dating senador sa kanyang selda. Wala pang nailalabas na pahayag ukol dyan ang BJMP o Bureau of Jail Management and Penology. Habang sumasailalim sa medical quarantine, nauna nang sinabi ng BJMP na may apela sa 4 na mga kapwa-akusado ni Revilla. Ito yung mga dating DPWH engineers mula Bulacan gaya ni Bryce Hernandez at JP Mendoza. Apela nila na wag silang isama sa parehong selda kasama ni Revilla dahil na nga rin sa nature ng kaso ng kinakaharap o sa lengguwahe pa ng mga millennials at ng mga Gen Z. Siguro awkward para sa kanila na magkakasama sila sa iisang selda. Nahaharap sa kasong graft at malversation sina Revilla kaugnay sa umano'y multong proyekto kontra baha. Diba, multong proyekto. Nakita nyo yung si Madarahog, diba? Yung kalaban nung Canadian Becky. Nagpunta siya sa Ilocos Norte. Nagpunta siya sa Ilocos Norte. Ang dami niyang mga proyekto na pinuntahan doon. Puro ghost project. Puro ghost project yun. Sa distrito yun ni Sandro Marcos. Puro ghost project. Bakit si Sandro Marcos nakalaya pa? Yun pruweba. Mga proyekto noong 2025 na dapat tapos na hanggang ngayon hindi pa nangangalahati. Pag tiningnan mo, finish na yung status sa system. Pero pag pinuntahan mo yung proyekto, putang ina. Hindi pa tapos yung mga tulay. Tapos yung mga ginawang mga flood control mitigation projects, puta gumuho na. Walang mga bakal. Putang ina niyan. Tapos si Senator Bong nakakulong. Si Sandro Marcos, ang distrito niya na yun. Puro proyekto niya yun. Nakatenga lahat. Tapos, putya malaya.
Nakakapag-speech pa in replacement sa tatay niya. Nakakapag-party-party pa, panay papunta ng poblasyon, panay pa ang spin-spin niyan dyan. Kala mo, di ko alam ha. Wait ka lang. Oo, wait ka lang. Tingnan mo, ilalabas ko yung mga video mo. Siya nakakapag-spin-spin pa yan doon. Saan ka naman? Tingnan ninyo, nakita nyo yun? Ilagay nyo dyan sa comment section, napanood nyo yung mga video ni Madarahog. Ito ang magaling sa mga Duterte vloggers eh. Pumupunta talaga sila para i-expose yung kabulastugan ng ng administrasyon na ito. Lalong-lalo na doon mismo sa probinsya nung presidente at sa distrito nung anak, nandoon nakatago yung mga flood control. Sabi ko nga eh, kung itong si Santo Niño ang batang Jesus, dapat isayaw din ninyo eh. Ni Risa Ontiveros, etong si Sandro Marcos dahil yan ang batang Lucifer. Bagong congressman lang yan. Tapos ganyan na karaming mga kahayupan na ginawa niyan. O tingnan ninyo yung mga post ni Madaraho. Grabe, milyon-milyon yung views. Nagpunta talaga siya doon sa mga proyekto na nakikita yung mga coordinates sa website mismo ng DPWH. Pagdating doon, putang ina, wala. Warak-warak. At saka hindi pa tapos. Si Boss Mil, yung taga Davao na magaling na vlogger din, nagpunta rin dyan sa Davao. Drone shot niya yung mga flood mitigation projects, mga ghost projects na mga flood control, tsaka kung ano-ano pa dyan, mga DPWH project, pinag-video nila, pinipick up ba yan ng media? Si Senator Bong nakakulong na, yung mga yan, putang ina, malaya pa, saan ka naman? Asan ang hustisya dyan? Tas sasabihin nyo, ito may kasalanan? Asaan yung mga proyekto na sinasabi nilang ghost ni Senator Bong? Si Senator Bong, taga Cavite yan. Tingnan mo, yung mga proyekto ng mga anak niyang congressman sa Cavite, nung asawa niya, dyan sa Cavite, tingnan nyo kung may mga ghost projects sila sa Cavite. Wala. Pero itong si Sandro, dun mismo sa distrito niya. Ghost project, di umano. Ayon doon sa mga videos na pinuntahan ng mga vloggers at dinocument nila. Ba't siya malaya? Bakit ito nakakulong? Di ba unfair? Unfair, di ba? Okay man lang sa akin kung ito may kasalanan, makulong yan, okay. Maisilya electric pa natin yan. Gusto mo, lethal injection pa natin yan eh. Kung talagang nagnakaw yan eh. Pero, yung unahin mo siyang ikulong, tapos yung iba na mga involved dito, puta malaya, anong tawag natin dito kay Senator Bong? Di fall guy, di scapegoat, di inilaglag nila, ginamit nila, inexploit nila yung kanyang vulnerability. Para sa public court of public opinion, umayon yung mga tao dahil may history na siya noon. Low-hanging fruit nga tawag sa kanya ni Remulla eh. Sa Pandi, Bulacan, dumalaw din kanina kay Revilla ang kanyang kapatid na si dating Antipolo Mayor Andeng Inares. Bago mag-alauna ng hapon kanina nang dumating si Lani Mercado, bumisita rin ang mga anak ng dating senador sa pangunguna ni Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative na si Brian Revilla. Una nang iginiit ng kampo ni Revilla na may pangamba sila sa seguridad ng dating senador sa City Jail. Bagay na sinuri ng mga maestrado ng Sandigan Bayan na personal na ininspeksyon ang mga selda dito sa New Quezon City Jail noong... Ito matindi ito matindi. Yung judge, dawa na taga Sandigan Bayan, ito matindi. Kapatid nung abogado ni Alcantara ba o ni Bernardo? Kapatid. Saan ka naman, di ba? At ang sabi ko nga sa inyo, matindi talaga tong inaabot ng mga Revilla na ito. Kawawa naman itong pamilya na ito. Kung walang kasalanan ito, kawawa, nagagamit sila. Again hindi natin sinasabi na si Bong Revilla walang kasalanan. Pero a person is innocent until proven guilty. Dapat mapatunayan talaga na guilty ito kung talagang guilty. Pero kung ginagamit siya, imagine niyo, ilagay niyo yung sarili niyo sa kanya. Wala kang kasalanan, tas ikaw yung ikukulong. Siyempre, ayaw mo niyan. Hindi ba? Unfair yan. Kaya sana, mga kapwa kong mga Pilipino, lalong-lalo yung mga DDS na ginagamit na itong mga propagandista para magalit sa mga Revilla, mag-isip-isip kayo. Huwag tayong basta-basta na lang nagja-judge ng tao.
Kasi ganyan din tayo kay Bantag, gusto muna natin mapatunayan may kasalanan siya. Ganyan din tayo kay Teves, gusto natin mapatunayan may kasalanan siya. Kahit na yung mga records nila hindi malinis, pero alam natin na hindi deserve ng kahit sino na gamitin kang fall guy. Hindi deserve kahit sinong tao na walang kasalanan na makulong. 'Di ba? Sabi nga nila, you can free up or pwede kang magpalaya ng 100 may kasalanan o 100 kriminal, wag ka lang magkukulong ng isang inosente. O, lagi niyong tatandaan yan. So, imagine niyo kung inosente ito, paano na? 'Di ba? Kawawa naman yung mama, kawawa naman yung pamilya na ninakawan nyo ng karapatan na maging malaya, 'di ba? Isang linggo. Bagaman naging matipid sa pananalita si Brian, hindi niya naitago o hindi naitago ng panganay ng dating Senator. Anyways, Senator Bong Revilla, ito lang masasabi ko sa iyo. Kailangan talaga mapatunayan mo na wala kang kasalanan and mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Magaling ka naman, action star ka man. Pagka nakikita mo na medyo alanganin ka, lumabang ka. Huwag kang pumayag na may mangyari sa iyong masama diyan dahil kapag may nangyari sa iyong masama diyan, pag ikaw nadali diyan, wala na. Hindi mo na mapapatunayan na wala kang kasalanan. So sana ay galingan ng mga abogado mo at sana patunayan mo na talagang wala kang kasalanan dahil para makalabas ka na kagad dyan kung wala kang kasalanan. Ngayon naman kung may kasalanan ka, bahala ka sa buhay mo. Kung talagang ikaw ay may kasalanan, ikaw ay mayroong kinulimbat na pera ng taong bayan, dapat mabulok ka sa bilangguan, di ba? Pero again, a person is innocent until proven guilty. Dapat lagi nating ina-apply yan. Okay? Let's all be reasonable. Ang dami-daming kriminal sa Pilipinas Kung ano-ano yung inaatupag nyo. Panoorin ninyo yung statement ni Inday Sara patungkol doon sa ambush diyan sa May Mindanao. Yung mayor ba yan, gobernador? Na ampatuan, hindi na inarmalite, hindi na binaril, missile na. Panoorin natin itong statement ni Inday. Life goes on na lang ba? Binatikos ni VP Sara ang tila pag-normalize ng karahasan matapos rat-ratin ng RPG ang convoy ni Sharif Aguac Mayor Ahmad Ampatuan. Mas malalim na investigasyon ng kanya ring panawagan. Yan ang agenda report ni Francis Folve. I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao, dahil yung mga ganito na mga pangyayari nagpapakita ng degradation ng peace and order. Kinundina ni Vice President Sara Duterte ang pananambang kay Sharif Aguac Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sa Barangay Poblacion nitong January 25 gamit ang isang RPG. Sabi alam nila kasi na kung mga baril-baril lang, hindi na talaga uubra dahil karamihan talaga ng mga sasakyan ng mga politiko bulletproof na. Napakamahal niyan. Alam mo yung magpa-bulletproof ka ng isang full-size SUV katulad ng Land Cruiser o kaya mga Nissan Patrol, mga 10 milyon yan. So ngayon dahil nga ganun na kagulo sa Pilipinas, mantakin mo nagkaroon ng access yung mga putyo-putyo na mga gun for hire, meron na silang RPG, putangina. Anong nangyayari sa bayang Pilipinas? Narinig nyo na ba ito noon? Narinig nyo na ba yung ganito na minisile sa ulo? May ganun ba? Wala naman. Ngayon lang, administrasyon ni Bongbong Marcos naglabasan itong mga putang inang ganitong klase ng krimen, tapos sasabihin ito ni Remulla, malinis ang Pilipinas? Naayos niya ang Pilipinas? Wala ng krimen? Putragis yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga tangina talaga. Yung magkaroon ka lang ng isang baril, napakahirap na. Yung makakuha ka ng isang baril na burado yung serial number, kung ano-ano pang illegal na mga baril, napakahirap makakuha. Putang ina, ito rocket launcher ang meron. Hayop talaga. Di ba ganyan nakagulo ngayon dito sa Pilipinas? Nakakahiya. Nag-message nga si Anharot sa GC namin. Sabi niya, pucha, mga boss dada, alam mo ba? Ibinalita na dito sa Paris. Putang ina, antindi daw dyan sa Pilipinas. Pucha, assassination attempt.
RPG. Nakita nyo inassassinate si Donald Trump, yung tinamaan lang yung tenga niya, lumingon siya kaya sa tenga lang siya tinamaan. Puta, imagine mo kung RPG yung pinangano sa kanya. Puta, sa tenga siya tatamaan ng RPG, putang ina niyan, wala. Sabog ang mukha mo talaga. Kung mukha ni Ontiveros yung tinamaan niyan, makapal ang mukha nun, hindi yung tatablan yan. Pero puta, imagine mo, ganito na tayo sa Pilipinas ngayon, wala. Ko sa mga otoridad, parang life goes on. Normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan. In broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush, dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. Pero bago pa ang pahayag ni BP Sara, bumuo na ang PNP ng isang Special Investigation Task Group para tukuyin at arestuhin ang utak sa likod ng ambush. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang SITG ay mangangalap ng forensic evidence mula sa sasakyan at mga baril ng napaslang na mga sospek. Nakikita lang natin sa pelikula yung mga ganyung huli ng mga sigarilyo. Nakikita lang daw sa pelikula, putz, ang ina niya. Ba namang klaseng PNP to? Ngayon ito pa ay nangyayari. Napag-alaman na ito na ang ika-4 na pagtatangka sa buhay ng nakaligtas na alkalde. Bahagyang nasugatan ng kanyang 2 security escort. Patay naman sa hot pursuit operations ang magkakaanak na 4 na gunmen na posible umanong hired killers. Ang in-establish po natin ngayon, motibo initially po ay tinilang po. Ito po ay gun for hire na kung saan ginagamit ng alias Rapra yung kanyang mga kamag-anak. Yung pong alias Rapra po, yung suspect na gawin po natin, ay may 3 previously po issued na warrants of arrest. Ito po ay warrant of arrest. Putangin na yan, sipin nyo yan. Meron ng napakaraming warrant of arrest, hindi nyo nauhuli. Nakapanalasa pa yan. Tangin na yan, si Senator Bong Revilla nakakulong, libing tuloy. Si Senator Bong Revilla nakakulong na. Samantalang ito may 4 na warrant of arrest, putangin na, hindi nyo pa nahuhuli. Anong klase yan? Ayop kayo. Hoy, Boying tuloy. John B. Cremulya, putangin na. Puro ka kasi pa-presko. Yan yung sinasabi ni Trillanes eh. Wala kang nauhuli. Tangin na, mas maraming beses ka pang nagpapa-retouch ng makeup mo sa tuwing magpapa-interview ka kaysa sa magpagtatrabaho mo. Gusto mo maging presidente? Nang tinapay ka. Merong 3, 4 na warrant of arrest, hindi na aaresto. Puta, may dala pang rocket launcher. Saan ka naman? Sa kasong matter. Una nang itinanggi ni Moro Islamic Liberation Front o MILF Commander Dato Blackstone Adam ang kumakalat sa social media na may kaugnayan ng kanilang grupo sa pag-ambush kay Mayor Ampatuan. Dagdag niya, patuloy Putangin na, military grade yan. Alam mo, putangin na kung ako, paano ko papatama yan? Sabi ko nga sa'yo, pumuputok na ako, hindi pa ako sintado. Putya, ito missile. Tanginan to. Hindi to basta-basta gun for hire. Puta, matindi ito. Baka dating militar pa yan o ibig sabihin talagang nagpa-practice ka ng magpasabog ng RPG na yan. Putya, ang layo. Kainan na target mo sa pool na sa pool. Putya, dapat iniimbestigahan talaga to dahil yung paghawak pa lang niya nung armas, kainan yan, aral na aral eh. Dapat talaga yung mga anggulo na hindi lang ito basta gun for hire, ganun. Gun for hire, meron po akong ipapapatay na kapitbahay. O anong gusto mong gamitin? Kutsilyo? Paltek? Revolver? 45, 9mm, Super 38, 40 caliber, o carbine, o putang ina RPG. Pucha yan, di ba? Hindi basta-basta gun for hire to. Kailangan malaman talaga natin kung anong kaya lang, dead man cannot talk, sabi nga, patay yung 3 eh. O paano pa magsasalita yun? Sinong amo ng mga yan? tuloy ang kanilang koordinasyon at pakikipagtulungan sa pamahalaan para matiyak
ang seguridad at katahimikan sa lugar. Para sa So ito na yung sinasabi ni Inday Sara na putyang ina parang normal lang. Mantakin mo ilang araw na yung nakalipas, wala man lang. Parang hindi man lang tayo naaalarma. O ganun na lang ba tayo? Di ba? Oh, tangin na yan. Diyos mio. Oh, eto na, yung impeachment ni Bongbong. Oh, sige na, anuhin na natin, pakinggan na natin. Pasok. Hain na sa Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mambabatas na nag-endorso ng reklamo, na i-refer na rin yan agad sa tanggapan ng House Speaker. Nakatutok si Darlene Kai. Opisyal nang tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Private complainant ang grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan na inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Sinapit na namin at nandyan na si SecGen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina personal na inabot namin ang Mga ulol! Utangin na ninyo. Alam naman namin, puros ano lang yan. Puros katarantaduan lang yung pinagpa-file nyo na yan. Utangin na, nakapikit na si Sara Ilago. Pucha, parang ililibing na Ang kakapal ng mga make-up. Pucha, yung mga alagad ni ni Risa Ontiveros complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received. Wala nang duda. Magic word. Wala nang duda. So hindi nyo na kami pagdududahan Pag nag-file kami ng impeachment kay Inday Sara sa February, hindi nyo na sasabihin bakit kayo kay Inday nag-file kayo kay BBM. Hindi, nag-file na kami ayun lang, mag-file lang. Pero malakas ba itong i-file ninyo? Kompleto ba yan? Hindi. Basura yan. Basura, kasi nga yung i-file nila Chavit Singson, putya, dinicline Tapos yung sa inyo tinanggap. Alam nyo kung bakit tinanggap? Putangin na mga sila pare-pare sila mga aso By the Office of the Secretary General at ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker. No? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General noong nakaraang linggo ang nasabing reklamo dahil wala raw authorized na tumanggap nito dahil nasa ibang bansa noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Sabi ni Tino, matapos tanggapin ang kanilang reklamo, agad naman daw itong inirefer ng Office of the Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Base kasi sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng Kamara, kailangang immediate o agad-agad ang pag-refer sa Speaker ng isang impeachment complaint. Pagkatapos nito ay kailangang isama ng Speaker ang verified impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session days at saka ire-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session 10 session days kasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 times a week lang sila. Di katulad ng LTO na pati Sabado, Linggo kasama. days. Dahil nagbalik na ang sesyon ng Kamara, tumatakbo na rin ang pagbibilang ng mga araw para mangyari ang mga yan. We insist that the second impeachment complaint must be included in the order of business at hindi magamit na may first impeachment complaint na para ma-activate na yung 1-year bar and hindi ma-consider yung second impeachment complaint. Ikadidismaya raw ng grupo kung hindi maisama ang inihain nilang impeachment complaint dahil meron daw dong mga argumentong wala sa naunang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Natawa ako dito sa reporter Tayo na busog Ate, meron akong i-refer sa'yo. Baker Slim. Antindi nun. Oo, sigurado ako tanggal yung parang kinakain na ng pisngi niya yung ilong tsaka yung labi niya. Pag nag-Baker's team ka, papayat ka visit mo si Doc Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics para hindi ka hinihingal. Kapag nagre-report ako dati, pag nagbablog ako, hinihingal ako ngayon, hindi na. Thank you so much, Doc Miguel. Obviously, magiging malinaw na maniobra yon kung mag-ietsapuera sila ng aming complaint o iba pang complaint na maari pang dumating. No? So, malinaw na paborito sa presidente pagka ganon. No? Lalo pa at sinasabi na yung naunang complaint ay somehow or other associated din daw sa Malacanang.
No? So talagang magdududa ka at malinaw na paglapastangan ito sa constitutional process ng impeachment at pagpapanagot sa presidente. No? Kaya Ano, parang hirap na hirap banggitin. Hirap na hirap banggitin. Tayo na talaga, sabi ko, iba lahat, wala na talaga to mga taga Makabayan. Putya, talagang alam mo sa mga ano nila, sa mga kilos nila, alam mo talagang putya palabas lang to. dapat hindi mangyari yon. Nauna nang itinanggi ni De Jesus at ng Malacanang na sinadyang pagsasampa ng umano'y malabnaw na impeachment complaint. Bukod sa grupong bayan, nagtangka rin at nabigo ang ilang dating opisyal ng gobyerno na maghain ng impeachment laban sa Pangulo dahil wala nga si Secretary Ano to si Girapil, walang hiya yung mukha, oh. Tangina, parang si Napoles na mas maraming nakuhang komisyon, no? Oh, Girapil, attorney, ang kapal ng mukha mo. General Garafil noong nakaraang Ina to mga to, ang papangit pa ng ugali, no? Walang hiya talaga tong mga tao ni Bongbong. Putyang ina, akala mo mga galing sa sa kadiliman. Alam mo, mga kampo ng kadiliman talaga itong mga to. linggo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Garafil. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi raw sasali sa anumang diskusyon o debate kaugnay sa impeachment complaints na kinakaharap. Tama, utak yan eh. Tangina, wala namang alam yan. Anong ba naikihal? Paano makikisama sa debate yan? Tanga yan. ng kanyang ama. Ito ay para raw pangalagaan ang integridad ng Kamara. Para sa GMA Integrated Oh, yan. Oh, di ba? Putsya, kayo ba naniniwala dyan? Ha? Naniniwala ba kayo dyan? Pag naniwala kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. O, ito pa, isa. Utang ina. Putsya, sabi ko nga sa inyo, yung mga alagad talaga nito ni, yung mga alagad talaga. Yung mga mukha ni itong mga alagad talaga ni Tambaloslos at saka ni Bongbong eh. Tatalakayin ng House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan ang deliberasyon ng komite? Jiggy, sa February 2 hanggang 4 nga target simula ng House Committee on Justice itong deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon nga yan mismo sa chairperson ng komite na si Batangas Representative Jervy Luistro. Iko-consolidate muna itong dalawang reklamo bago nga desisyonan ng komite kung sufficient in form and substance ang mga ito. Sabi ni Congresswoman Luistro, dito pa lang pwede nang mabasura ang impeachment complaint. Pakinggan natin itong pahayag ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. We are not supposed to proceed to the succeeding step kung hindi makakapasa dun sa standard ng sufficiency. Ang pangit, no? Tangin, ang dilaw ng ipin, ang lagkit. Pulang-pula pa yung lipstick eh. Tangina, ba't ganito yung mga alam mo, minsan sa sobrang pangit ng ugali mo talagang lumalabas siya sa mukha mo eh, no? Ganyan yung kapitbahay namin salot eh. Ganyan yung kapitbahay namin salot. Putang ina ko, sino yung pinakapangit na kapitbahay namin, yun yung pinaka-chasmosa. Tsaka pinakamasama ugali. Walang iya, no? Ito yung mga video na maamoy mo. The video that you can smell. In form and sufficiency in substance. Kailangan pa rin ang committee report, but we will not be able to reach the succeeding steps. At Marian, ano magiging proseso na daraanan nitong impeachment complaint? Jiggy, may 10 araw si Pangulong Marcos para sagutin nga yung reklamo laban sa kanya. Tutugunan naman niya ng mga complainant sa loob ng 3 araw. At kapag may sapat na grounds ang impeachment complaint, ay uusad na ang pagdinig ng komite. Dito mangyayari yung cross-examination, yung paglalabas ng mga testigo at ebidensya. At ipatatawag ang mga complainant, testigo at maging si Pangulong Marcos. Pero nasa Pangulo raw ang desisyon kung dadalo siya o hindi sa pagdinig. Dapat maisumite ng komite yung kanilang findings at recommendations sa loob po ng 60 session days. Yan yung pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara at 1/3 ng House plenary o nasa 106 na boto ng mga kongresista ang kailangan para Magpustahan tayo. Magpustahan tayo. Itataya ko yung butas kong brief.
Mahal na yun. May value na yun. Tagal na nun eh. Antique na yun. Walang mangyayari rito, pustahan. O ilagay nyo dyan sa comment section kung kayo ay naniniwala na may mangyayari dito sa mga walang kakwenta-kwenta mga impeachment na ito. O kung meron. Kung wala, ilagay nyo din dyan at bakit. Tuluyan ngang ma-impeach ng Kamara ang Pangulo. At mula rito ay iaakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayo bilang impeachment court. Jiggy. Yung mga complainant, ano ang pahayag ngayong mukhang nakaset na ito sa Justice Committee? Jiggy, kumpiyansa nga itong si Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na lulusot ang kanilang reklamo, sufficient in form and sa substance daw yung kanilang reklamo, sufficient in form and substance. At meron daw sapat na basehan or yung grounds nila na inilatag for impeachment. Narito yung pahayag ni dating Congressman Colmenares. The grounds are quite strong. Any of the three committed by any impeachable official like the President is a strong ground for impeachment, for betrayal of public trust. We will win the grounds on impeachment dito sa kasong ito. Yung Malacanang, anong reaksyon dito sa impeachment complaint na ito? Jiggy, bagamat nirerespeto nga raw ni Pangulong Bongbong Marcos itong inihanging impeachment laban sa kanya, nagbabala yung palasyo na may masama itong epekto sa bansa. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Ulul! Luka-luka! Alam mo ba, nung nanalo si Bongbong, putang ina nagkandiletse-letse ng Pilipinas. Nung nagsimulang magnakaw yan si Bongbong, di umano at yung pinsan niya at saka yung anak niya, nagsimula ng magkandaletse-letse yung Pilipinas. Pinagsasabi mo, hindi dahil sa impeachment kaya si Bongbong, kaya ang Pilipinas ay nalulugmok ngayon sa putikan. Dahil yan sa putang inang amo mo. Walang ibang dapat sisihin kundi yung amo mo. Ang ganda-ganda naman eh, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung naging siya, putang ina, bigla tayong naging basurahan eh. Bigla tayong nakakadiri dahil na rin sa yung hayop ka. Walang hiya kayo, puros kayo, mga salot sa Pilipinas, dapat magsilais na kayo rito. Mga buwisit kayo. Oh, so sabihin mo pa na dahil sa impeachment na to, magsasuffer ang Pilipinas. Gago, simula noong 2022, nagsasuffer na kami. Dahil yan kay Bongbong Marcos. Sasasabi mong impeachment. Wala pang impeachment kay Bongbong, nagsasuffer na kami. Loka-lokan to. Yan muna ang latest. Balik sa Latest. Ang hiya kayo. Yun si Claire Castro kung ano pinagsasasabi na naman. Wala ka nang nagawang matino sa bayan. Epekto sa bansa ng impeachment complaint kay BBM, makaka-epekto daw ulul. Walang epekto yan. Ang nakaka-apekto rito, yung pagmumukha nyo. Mga salot at mga malas kayo. Mga walang hiya. O ano naman masasabi ni Claire Castro kay Libiste? Doon sa press statement ni Libiste. Leandro Leviste said that the Philippines is now under a de facto martial law. So how does Malacanang respond to this statement where he said critics allegedly feel intimidated or selectively prosecuted? Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Yun lang. Okay, but given his following, ma'am, and yung mga kubaga parang nakikinig sa kanya with this kind of pronouncements, ano po ang masasabi dito ng palasyo? Unang-una po, mismong mga taga-media, kayo po na miyembro ng MPC ay makakaramdam kung totoo po ba ang kanyang mga sinasabi. Gago, bayad nyo yan eh. Tangina nyo, naka-payroll sa inyo yan eh. Luka-luka ka ba? Natural di magsasalita yan, walang hiya ka oh. Sabi niya hindi siya magbibigay ng opinion, nagbigay pa rin ng opinion. Bobo yan. Bobo yarn. Dito kay Congressman Leviste because sinabi niya po na yung mga nag-expose pa daw po ng korupsyon ang tinatarget ng administrasyon nakakasuhan. Katulad po siguro niya na nag-float ng Cabral Files and etc. Siguro po, ano ang response ng palasyo sa nagsasabing yung mga kritiko, yun pa ang tinatarget kung sila pa po ang nag-expose ng corruption activities? Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa,
pagbibigay ng mga masasakit na salita na walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kung lumalabag po sa Alam mo, yan ang na-appreciate natin kay Senator, kay Bongbong Marcos. Nonchalant siya. Nonchalant. Hindi siya nagsasampa ng kaso. Ba't naman siya magsasampa ng kaso? Nagbibigay lang naman kami ng feedback ayon sa kanyang performance. Hindi masaya tao sa performance niya. Ano magagawa niyo? Pipilitin namin. Sabihin namin, masaya kami kahit hindi. Walang hiya, Pero, in fairness kay Bongbong, hindi siya nagsasampa ng kaso kahit napakaraming mga tao ang bombati ko sa kanya. Sabagay, importante man lang kasi sa kanya. Ganyan daw kasi. Kapag kapuging-pugi ka sa sarili mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ang importante, nanalo ka na. Basta ang importante, di umano, nakakuha ka na ng komisyon. Di umano, baliwala na sa'yo lahat ng mga sasabihin nila. Antayin nyo na mag-2028. Ang sino mang mga nagsasalita o may ginagawang aksyon, nararapat lamang po na sila ay makasuhan dahil po may batas na umiiral sa atin. Di ba? Kayo talaga, ginalit na naman ba kayo ni Auntie Claire? Huwag kayo masyado magalit kay Auntie Claire. Patangin na. Wala nang ang utak yan, nagagalit pa kayo. Diyos mio. Paano ba naman tayong hindi nakakahiya sa ibang lahi? Tingnan nyo naman tong balitan to. Putangin na, hindi ba kayo mahihiya dito? Sabi ko nga sa inyo simula, nung naging presidente si Bongbong Marcos, nagka-leche-leche na Pilipinas. Tingnan mo nangyari, Pucha ngayon, hindi na patayan, barilan, hindi na ganun. Ang patayan ngayon, racket na. Putangin na yan. Matatakot talaga tayo sa kupin ng China. Pucha, mantakin mo, normal na tao, may RPG. Ngayon ito nakakahiya to. Isang Japanese national ang winalang hiya ng isang Pilipino. Putang ina. Alam nyo, dyan sa Japan, galing kami dyan. Taon-taon nandiyan kami. At yan ang pinaka-paborito kong bansa sa buong universe. Nakapunta na ako sa Pluto, sa Uranus, sa Venus, tsaka sa Mars. Pucha ina, itong Japan na to ang talagang pinakamaganda out of this world. At alagang-alaga ang mga turista dyan. Kahit mag-iwang ka ng kape ng cellphone mo sa kapihan, ipang-reserve mo ng upuan mo yung cellphone mo. Pucha, hindi mawawala diyan. Kumbaga, tourist heaven itong Japan na ito dahil walang masasamang loob. Mantakin mo yung mga taga-Japan pupunta rito, pagdating dito, putang ina, walang hiyain natin. Dapat itong hayop na itong nang walang hiya dito sa hapon na to, dapat to bunutan ng pilik mata isa-isa hanggang sa mawalan ng malay. Dapat to kurutin, kilitiin hanggang mamatay. Hindi to dapat binubuhay itong mga putang ina nito. Nagkaroon ng lisensya at lakas ng loob ang mga hayop na ito dahil hindi na si Duterte presidente. Yung presidente natin nonchalant. Nonchalant, ibig sabihin wala lang, deadma. Panoorin natin itong balitan to. Mahihiya kayo sa mga sarili nyo. Isang lalaki matapos pagnakawan at bugbugin ang isang Japanese national sa Parañaque City. Ang krimen, nahuli kam. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Umaga noong Sabado nang makuna ng video na ito na pilit nakikipag-agawa ng isang individual sa isang taong nakahiga sa kalsada sa kahabaan ng Cavitex Access Road, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Mapapanood din sa viral video na sabay takbo ang individual matapos makuha ang kanyang bitbit. Sa pag-iikot ng mga tauhan ng Community Environment and Natural Resources Offices o Sentro Parañaque, dito na nakita ang isang taong nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo. Pinaghahampas at pinagnakawan pala ang 62 years old na Japanese national na si Akira Moriyama. Kinilala naman ng suspect na si Ariel Aliso, 49 years old at isang pinya vendor. Utang ina mo ka. Hay nako, PNP, pucha ka na. Pahiram nyo nga sa akin yung buwakan ng ina niyan. Lalambingin lang na sabi, nako, utang ina. Ito yung mga masarap na na pag nasa kulungan, ito yung mga masarap sinusundot-sundot ng kiniskis na toothbrush Tangina, nakakahiya talaga Pilipinas. Wala na nga turista pumupunta rito sa atin. Putang ina, ginaganyan nyo pa yung mga turista. Hayop kayo talaga. Putang inang Pilipinas na ito. Noong January 24, 2026, nang pumunta si Mr. Moriyama sa may wetlands, may Parañaque, Las Piñas, Parañaque, West Glandate, para mag-sightseeing around 10 a.m. Doon po niya na itong suspect ay sinundan po siya at
kinuha yung bag niya. Kung ayaw ibigay kay Mr. Muriyama, si Camaro, nakapagita ng Camaro yung suspect natin ang pinagpapalos. Sa tulong naman ng backtracking sa pamamagitan ng mga nakakalat na CCTV sa iba't ibang lugar ay agad na-aresto ang suspect nung araw din ng krimen. Batay sa kanyang salaysay, nagawa raw niya ang Tangina nyo, ba't biniblur nyo? Huwag nyong i-blur po kinang ina niyan para makita natin yung pagmumukha niyan. Pag nakita ko talaga nagtitinda ng pinya yan, isusuksok ko sa tumbong niya talaga yung mga pinyang tinda niya eh. Tangina, walang karapatang i-blur tong mga to. Pucha, pag kayo mga senador, nakalabas yung mga muka. Pag si Pastor Kibuloy, nakalabas yung muka. Putangina, tapos itong mga ganitong mga satanas, pinoprotektahan nyo pa mga hayop kayo. Ina nyo talaga. krimen dahil kailangan umano niya ng pambayad sa renta ng bahay. Utangina mo, Napilitan dapat lang sa'yo na mamatay. sasaktan ng biktima dahil ayaw ibigay ay ang mga gamit. Ayon kay NCRP o Chief Police Major General Anthony Aberin, sa paunang investigasyon ay walang grupo na kinabibilangan ang suspect. Pero patuloy niya ang kanilang investigasyon kung may dati ng kinasasangkutan na krimen ng suspect sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Baka may previous incident na ang ginagawa niya to, kaya lang, hindi natin matukoy kung ano yung mga previous incident. So, it's a part of our continuing Lahat kayo, hindi natutukoy. Putangin lang yan. Hindi matukoy. Mga walang iya kayo. Ay, mga silbi. investigation kung may mga previous involvement dyan sa mga krimen na nangyayari o kanyasik. And thereby, si Mr. Ryan at Batay, the sales. Naibalik naman sa Japanese national ang ilang nakuhang gamit gaya ng passport, cellphone at wallet maliban sa pera na 50,000 yen. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang biktima sa hospital. 50,000 yen, maliit man lang yan. Yung 50,000 yen, mga 25,000 pesos, 20,000 pesos yan. Putangin na talaga, no? Ay, nako, Pilipinas. Anong nangyari sa'yo? Napakaganda mo sana. Kaya lang, putangin na, puros pasaway ang mga nandyan. Pupunta na nga ako sa Africa. Babalik na ako sa mga angkan ko. Na mga egoy. Walang hiya talaga. Oh. Anyways, ito ang itsura ng bayang Pilipinas ngayon. Nakakahiya. Nakakahiya presidente. Nakakahiya yung mga kriminal. Kailan kaya tayo magkakaroon ng yung sa bagay, nung panahon ni Pangulong Duterte, taas noo tayo eh. Ngayon, hindi. Pucha. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Pucha, lahat. Kriminal. Anyways, may pag-asa. Dasal-dasal lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mag-like, mag-share, mag-subscribe kayo. Mag-follow kayo dyan sa Boss Dada 2.0. O, kita-kits tayo, mga barateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sa